pinagpa-practicean kong halikan yung teddy bear ko, tapos nagtutulog-tulugan ako nung nahuli. Ayun, Merry Christmas and Happy New Year! Happy New Year, guys! Kami ay nagkaroon ng hiatus at Na-cancel? kumain na konting cancel. Ano lang, parang tawag dito, bigyan lang natin sila na ano ba nangyari sa ano natin, holiday natin. Ganun. Ano ba? Ayun, nakala natin abot ba ako ng mic? Abot ka ako. Rinig ka naman yun. Ano ba nangyari? Welcome sa mga pumapasok sa live. Reiki. Hello, Reiki. Hi guys, ayun, recording kami ng podcast ulit kasi Para sa mga bagong pasok sa live natin, ano ang ginagawa natin the usual dito? bale nag-record na din kami last year. Kaso Updated na yung mga recording sa... yung mga issue pa nun, yung kay Maris Cacalpa, wala na yun. wala na. Laos na eh. Bago na yung mga issues ngayon. Iwan na natin yung katoksikan sa sa last year. Oo nga pala. New Year, New Us. Season 2 na tayo. Wala naman pa rin sa akin eh. Ba't ako babago? Hindi New Year, New Me. Hindi. Ano lang, siguro mas mas magta-travel ako this year. This year, yun ang mo. Lumabas-labas naman ako. Sa akin mas focus sa work. Mas kung last year, talaga sa work, ngayon mas dikdikan pa sa work. So, sige, ako din. Gaya-goyo. Gaya-goyo lang sariling resolution. Nagre-record ng podcast natin. Season 2 na ito. Tapos Di pa din maayos yung mukha. may tayo, small achievements sa 900 following na tayo. Ito na. Dito sa TikTok. Tapos meron na rin kaming meron kaming mga items na mga merch. meron kaming merch. Yung mga merch na. Yung merch namin, sticker, sobrang mura lang. 50 pesos. Meron ka ng 6 na stickers. Tapos, ayaw mag-comment. Yes, 6 na stickers. Tapos, ito pala, yung episode natin today is brought to you by Barmat Apparel. Ito is Barmat Apparel. Makikita nyo to sa natin. Sa... May link ba tayo sa... sa shop natin. Ay, sa meron mismong account natin. may meron. TikTok shop din ba? Di ko alam kung paano mag-link eh. Basta sabi, i-promote mo yan. Ito bigyan natin. Ayan, this is Barmat Apparel. Napakapal niyan. Tapos, 220 GSM. Ano ibig sabihin nun? Makapal na, Makapal. Ano yung sa'yo GSM? Makapal. Basta tapos siya? Crew. Sinabi mo ako na script mo. Wala, sabi lang sa akin yung promote ko. Pero ayan na siya. Maganda yung fit niya sa akin. Nakita yung body type ko. And tapos oversize lang siya. Tapos makapal yung sa neckline niya. Wala naman kasi kasya sa akin eh. Tapos maganda actually yung likod niya. Meron nakikita niya. Kasi may malaking print siya sa likod. Ayan yan. Makikita naman sa shop guys. Pero ayaw nila maglagay ng ng mas malaking size. Ewan ko. One size lang daw siya. Ayan, sabi ni Kenshi, hindi na magpapatugtog sa 2025. Magpapautog. Magpapauto. Sa 2025. Simula pa lang ng January, hindi mo alam. Hindi mo sure yan. Hirap yun yung may hirap na New Year's resolution. Oo nga. Dapat, Wala kang control dun eh. lang. Pag New Year's resolution mo, wag mong iset yung sarili mo sa sa disappointment. Kasi madi-disappoint ka. Ay, hindi ko nagawa yung New Year's resolution. Nauto ako. Nauto ako. Sumali ako na networking. Gano'n. Parang, dapat yung mga New Year's resolution, yung simple lang, tapos yung kaya mong hindi gawin ng Tapos yung hindi ka malulungkot pag di mo nagawa. Parang kunwari
walang... Baka mapapakancel na naman tayo. Ano yan? Walang... Papasok sa ano ko ngayon. Sa pod ko ngayon, lahat palabas lang, ganun. Oh, ano yun? Madaling New Year's resolution yun. Parang... Paano kung di mo mapigilan? Kung di mo mapigilan? Ano kayang feeling niya? Yung mga madaling New Year's resolution, yung ano, kapani-paniwala, di ba? Bumalik. So, yun! Yan, bumabalik. Ano tayo, naghayatos kasi tayo nung nung Christmas season. Siyempre, bakasyon, pahinga. Eh ngayon, ano na, dire-diretso work na. Ang ginawa pa namin nun, di ba, kung naaalala ng ibang nanonood, advance tayo na recording. Tapos walang lumabas. Advance mo ako Bale, dalawang episode yun, guys, na may ano. Dalawang episode hindi lumabas? Tama ba? Dalawang episode hindi lumabas. Yung unang ano lang. Hanggang 19 lang tayo. So, ito guys, ayun, episode 20. This is episode 20. Ayun, saan ka ba galing no ano? Mga marami ka adventures nung year. Bale, nung time na nagre-record kami last year, sumama yung girlfriend ko sa outing naman namin, family, sa Bataan. So outing niyo yung Bataan. Wala. Ano Maganda? lang din. Oo, maganda yung place. Ang laki nung ano eh. Mura lang ang ano. Hindi. Mahal? Yung mayaman dito. Sagot niya lahat? Oo, 35 a night. Ba't di mo sinama? Nakakaya eh. 55k a night? Yung place pa lang yun. Tapos Solo namin yung ano. may ano pa. Tapos malapit na talaga sa beach. Tapos yung so beach, parang- wala talaga masyadong tao sa mall. Malapit siya sa, guys. Tawag dito. Parang yung Pawikan Center na ano. Parang research center. Malapit siya dun. Walking Para distance. pumakita ng Pawikan. May, ano yun? Nakita ka ng Pawikan? Hindi pa. Kahit nung dating pwede mong panoorin yung egg hatching eh. Kung season talaga. Kaso, Summer ang egg hatching nila. siguro mga ganun. Or mga Feb. Pero wala, hindi ako nun. Late ako nagigising eh. That's morning ang egg hatching. Cute. Tapos, after nun, sumama naman ako sa family nung girlfriend ko. Cebu naman. Sarap. Sarap na pala, no? Sarap to pagkain talaga. Doon lang ako natuwa. Sa Tsaka- pagkain. Tsaka yung ibang, medyo maulan kasi, kaya hindi din kami Pagpasyal, ganun. Pero yun guys, yung sa Temple of Leia, yung sa lola ni ni Elena Darna. Sa kanya yun? Sa lola niya yun? Monument yun, parang ginawang alam mo yung ginawa para sa Taj Mahal, ganun. Dinedicate ng asawa niya yun. Pinagawa niya yun. Pre. Tapos ang laki. Yaman pala ni Elena Darna. Ang laki. Tapos maganda din yung pagkagawa. Siyempre, tayo as Architect. hawak ako na hawak sa pader. Tapos punas ko sa... Ay, madumi. alikabok. Yun, ano pa ba? Ano yung Temple of Leia? Temple of Leia. Ayun, pinuntahan pa namin sa Cebu. Then, pagka-uwi dito, sininat ako. Kasi sa kasi umupunta eh. Sininat ako, tas pinilit pa din uminom. Tapos may nabanggit yung lechon nila. Oo, pero yung lechon talaga sa Cebu. Iba nga, hindi talaga. Ibang-iba yung lasa ng lechon niya. Malasa talaga dito. kahit walang yung sarsa, yung magtumas. Masarsa yung nagdadala. Yak! Magtumas! Yak! Totoo yun. Totoo lang. Masarap talaga. Ay, nasawa na nga yung mga aso doon, pa binibigyan namin. Kahit yung aso, bibigyan nyo ng lechon. Ayaw niya. Ayaw na. Tataba din ang aso. Lechon pa naman lagi kainin mo eh. May rin yun. High blood din yung mga aso. Yun lang yung nakakatakot. Alam ko ako, hindi naman ako high blood. Pero, di pa ako nagpa-check up kasi ulit eh. Yun pala, maganda din gawin this year. Mag-focus sa health din. Ako Ano ba ginawa ko nung actually wala. Puro namili ng regalo sa mga sa mga pamangkin tapos sa Kasi mga mga pumangkin niya. tapos namigay ako ng mga ampaw para sa mga tito-tita din.
Tapos, ayun, puro kain din. Kaya nung after nun, pagbalik dito, gym talaga ako kasi alam ko talaga tumama. Yun yung, Gulat ako, January 1. January na nag-gym. Ang tibay na to, seryoso to sa buhay Gym talaga ako kasi, alam kong tumama kasi sa kama, hindi na ako makatayo. Yung naramdaman ko iba na to. Ibang problema na to. Sa akin yung yung sumasakit bigla yung likod. Tapos iniisip, ang bigat na ng tiyan ko. Kaya talaga? Kaya yung kapag nakahiga ka, yung likod mo yung nahihirapan. Ang sakit, ewan ko. Ayun, hindi mo ako nagpapapayat, pero healthy living lang. Hindi pa kami soft drinks. Hindi ako. Ano to? Nagkobra. Pineapple juice. Nagkobra kanina maaga, di ko na kaya Di ba soft drinks yun eh? Ay, hindi. Energy drink. Hindi ba soft drinks yun, energy drink. Ay. Ayun, simulan na natin yung Style siguro. tayo. Sige. Yung podcast. Welcome to our podcast. This is Clock DJ. And Siege! Hey! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ang New Year's resolution ko ay maging fit. Ako din. Wala naman sa New Year's resolution ko yung bumait eh. Hindi, wala magbabago. Ayun. Ikikwento ba natin yung yung na-cancel nga? Oo. Mamaya. Kasi, pwede ba? Sige, kwento natin. Bago natin simulan lahat. Sa mga nakakainig. Kasi may kami. May video kami. Actually, wala na siya. Tinake down na siya ng TikTok. Okay, understandable. Tinake down na siya ng TikTok. Pero, feel ko naman na nakita niya. Nakita naman na iba talaga. Yung pagkain ng Ayun yan. ng Kifi, nararamdaman niya decision niya? Magiging magandang year ba? Feel ko okay naman. So far, so good eh. Parang maganda start yung nakita ko din mga kaibigan ko, nakalabas agad kami. Fresh start. Tapos, Fresh start. Parang fresh lot nung take. Tapos mas, alam mo yun, parang ang puro fresh eh. Ang refreshing. Wala na ako ibang Wala new start kasi talaga eh. Maganda yung din. Na meron bagong chapter na. Sana lang maging consistent. Ayun lang. So, Kaso may virus doon. Ha? Sa China, meron na naman. Meron na naman. Kinain. Basta maging kumakalat. Ano kinain? Yun na kadyuta na yun. Ano kinain? Siyempre, iba naman. Ayun. Pero bago tayo magsimula siguro ng podcast, meron kami i-address na concern. Yung video namin na take down ni TikTok. Yung sa pagkain ng Yung Kifi. Bawal ata yung word na Ganon. Tapos, dahil doon, meron Hindi mo binigay yung context sige, sa video. sige, sabi mo. Yung sa episode kasi na yun, inulit ko lang yung sinabi ng komedyante na si Dave Chappelle. No, hindi na nasama doon sa video. So, inakala siguro ng iba na opinion namin yun or pang-joke natin yun, ganyan. Which is hindi. Kumbaga, gusto ko nga kumain eh. Nag-react lang tayo dun sa sinabi niya na acquired taste yung pagkain na Kifi. Acquired taste yung pagkain. Tapos, naban bago maban yung video kasi ang daming traction. May mga hindi itatago na lang natin yung mga messages niya. Meron mga hindi magandang messages. Na nagka-resulta sa pagbablock. Wala nga kami messages eh. Ano kasi yun? Hindi, wala akong pakin. Hindi ko na Basta nabanggit yung pangalan niya. Kilala niya kung sino siya. Kung mapanood to ng kaibigan niya or pakita niyo sa kanya, tangin na niya kamo. Mali kasi yung pagkakaintindi niya. Tapos, alam mo yung sobrang ng cancel ko. Sige, cancel nyo. Parang nakakainis kasi. Mali yung take niya. Oo, okay, mali. Hindi nag-land sa kanya yung, sabihin natin joke
Yun kasi, nananahimik ako, maganda araw ko nun. Kasama ko pa girlfriend ko nun eh. Tapos, nag-message yung... Actually, naging friends naman kami. Yung friend mo na yun, no? Oo, kahit saglit. Message na ang unlucky daw ng girlfriend ko, naririnig niya Sa bunganga mo yung bunganga ganun. ko yung ganun. So, Which is hindi naman yun yung point ng video. sumbong ko siya sa girlfriend. Uy, ito, ano? Nakita mo agad sa girlfriend mo. Katabi ko eh. Tapos ayun, sorry, pali ka daw, swerte daw siya. Which is ano Wala naman. namang ano yun eh, pinag-uusapan naman eh. Yung podcast kasi natin, kung hindi para sa yung jokes, hindi mo naman kailangan panoorin. Oo, hindi mo na kailangan makinig. Oo, kumbaga hindi Gets para naman. sa yung humor, bakit ka magsistay? Corny ka siguro. Bakit? I'm blocking you, Jenard. Ayun. Kaya ka na-block eh. Hindi, balik. Ayun, kung sino yung mga magtatanong sa akin, hindi ko din naman sasabihin. Wala pa naman pinagsabihan aside from, ayan, kay Siege. Since di mo naman kilala yun. Tsaka yung Tsaka wala girlfriend mo ko. pa kayo. Then, para sa ating question of the week. Ayan, question of the week natin guys. Pinaka nakakahiyang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Eto, parang sino yung nagano nun? Si Zek Diaz. Pinaka nakakahiyang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Dati, halos araw-araw ako nahuhuling nagjajabo. Malala naman yun, no? Araw-araw, guys. Kailangan magkaroon ka naman ng konting control. Hindi mo masakit na yun. Paltos-paltos ka. Masyado naman yung araw-araw. Pero tapos? may napanood kasi akong video na parang skit lang din na dapat at least 9 times a day daw. 9 times a day? Para daw nasa constant state ka ng clarity. Ng clarity. Kasi mas mas wiser. Laging diretso yung pag-iisip mo. May point. Pinaka nakakayang bagay na huli kang ginawa mo. Nakita ko sa peripheral ko na umiiling lola ko. Nung nahuli niya ako, nagkamot ng puwet ko, tapos sinamoy. Yeah. Yun yung ano eh. Alam mong mabaho na. Tapos, meron ka pa rin urge na amuyin yung mabaho kahit alam mo mabaho na. Pero Mabaho pa din ba? ganun pa rin kaya yung amoy. Tulad last time. Ay. Well, halos lahat naman dito, kadiri talaga. Next. Pinaka nakakahiyang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Pinagpa-practicean kong halikan yung teddy bear ko, tapos nagtutulog-tulugan ako nung nahuli ako. Ano eh? Hindi ako. Pero na-imagine ko lang kung high school, in love ka. Tapos, first, hindi mo alam kung paano nakikita mo lang. First kiss. Minsan ba kapag nakikita mo sa movie, syempre, pag ka, kasi nga, Ilang degrees na dapat yun? Alam mo, may degrees yun. that's iniisip mo pa nun, magtatama yung ilong nyo, pag baka weird no? Dapat talaga medyo nakatilt. Nakatilt para syempre, pa-practice mo yun. Saan ka nag-practice? Ako? Ayoko sabihin. Kasi, Ayoko sabihin na yun. tayo lang naman eh. Hindi mo makukuha sa akin dun. Kunwari na naginip. Nasa kissing scene. Nung bata ka pa naman. Oo, Siyempre, valid naman yun. Pero hindi mo naman, kasi, hindi naman porket, gano'n, diba? Matik pro ka na agad. Yung, Ayoko. kailangan mo mag-start sa somewhere. Hindi pwede makita yun. Hindi pwede makita. Unless may willing makipag-practice sa akin, okay lang yun. Hindi, saan ka nakipag-practice dati? Nag-practice dati? Ayoko nga sabihin. I mean, sabihin na lang natin,
Based from experience na lang yung kiss. Pero yung sa first kiss, syempre wala kang ano. Wala. Tsaka Di mo alam kung smack paano. lang naman eh. Hindi, ako talaga. Ikaw? Saan ako nagprank? Tapos sa salamin. Didikit ko? Siyempre, kitignan ko kung paano yung yung salamin na namin yung malaki. Nasa sala. Ako na mag-isa. Sa sala. Sa sala ba? Ako na mag-isa. Sige ko. Siyempre, yung mga kaklase mo. Ako kasi parang medyo late bloomer. Na, parang yung mga kaklase mo. Naman. Ganun na yung mga pinag-uusapan. Ako, nagbe-Beyblade pa din. Nag-ano pa rin. Mahilig pa rin ako maglaro. Siyempre, naisip ko, paano nila ginagawa yun? Nakikita ko sa movie pero napapailing ako kasi medyo sabi nila, bad daw yun. So, tinry ka. Tinry ka sa lamin. Magaling yung salamin. Oh, galing. Parang ano lang yun. Parang shadow boxing lang. Ako hindi ko talaga sabihin. Kunat mo. Ang kunat mo. Saan mo ma-practice? Sa Pilipino? Hindi. Ayoko magsalita. May incriminate ako. Hindi ko sasala. I will neither... Ano yun? Sabihin mo kung warm, cold. Tapos kapag nagsabi ka ng warm, titigil na ako kahit. Hindi, sige, sasabihin. Saan ba? Sa kamay lang. Paano? Ganyan, tinatry ko gawing labi. Ganyan. Kunwari na. Sabi ko pa naman parang ngayon 2025 medyo may pakina ako sa image ko. Unang record na lang na. Naiiya ako bigla. At least gumagano yun. At least sa'yo, di ba? Nagre-respond. Ikaw kasi, nagigits ko kung bakit eh. Nakadilat ka kasi. Tinitignan ko, inaaral ko yung mga agay na. Kaya Parang nga, shadow boxing nga eh. Oo. Ako syempre, tulog. Nasa dilim. Try. Sa dilim mo! Hindi, baka wala makakita. Hindi naman Di ba tanghaling tapat? Parang gano'n. Siguro kung tulog na lahat. Tapos kakatapos ko lang natulog na yung kateks. Parang gano'n. Dati pa yun. Siyempre, hindi ka naman pwedeng pro agad, diba? No. You need to start somewhere. Next. Ayun na. Next. Pinaka nakakahiyang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Nakita ng tatay ko yung mga pics na para dapat sa boyfriend ko. Yeah. Yun talaga. Maliliit ka talaga nun. Pinaghahampas yun. Kung ako, nakita ko yan. Kung tatay nun, kahit gano'n ka nakatanda, ito yung sinturon. Kaya ka na ma-imagine. Hindi naman siguro. Next. Ako, wala Sobrang naman awkward nung evidence sitwasyon eh. eh. Parang, Nahuli ako ng tatay ko na sinusubukan ko yung heels ni mama. Ilang oras ko siyang kinukumbinsin na di talaga ako bakla. natry mo ba yun? Oo. Subukan yung heels na. Parang lahat naman siguro na hindi lahat. Kasi Hindi, ako sinasabi parang lahat naman ng lalaki siguro merong merong gay moment. Oo. Tapos to. Tapos dalawang part lang yan. Either tumuloy or dun pa lang manip mo na. No shame naman dun sa dalawang part na yan. Lahat yun pareho. alam lang natin kung ano gusto natin. Walang mali dun. Base, preference mo yun eh. Pero lahat ng lalaki nagkaroon yan ng gay moment. Pero ano nga talaga dati no? Parang Dati kasi medyo naawa na nga ako eh. Kasi isipin mo maaga mong nalaman na maaga mo na-realize na gay ka. Tapos hindi ka makapag-come out. Which is mahirap naman talaga.
Lalo Kasi hindi ka, parang hindi ka inaano. comfortable sa skin mo nun eh. Mm. Kapag meron kang tinatago eh, parang ang liit ng mundo mo, parang gano'n. Mm. Hindi mo magawa kung ano yung gusto mo, kasi alam mo ma-judge ka, which is very sad, kasi nga, very conservative tayong mga Pilipino. Mm. Next. Ano ba? Pinaka nakakahiyang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Nahimatay ako sa loob ng simbahan. Nagising ako, nakapalibot sa akin lahat, tapos pinapaalis nila yung demonyo. Nakakainis yung mali ka nun. Hindi ka dinala sa ospital eh. No? In-exorcise! The power of God compels you! Tapos na nagising ka, praise the Lord! Tapos ang palakwang lahat ng mga sa simbahan. Pero yung ano, Yung? best friend ko lang nagsabi since mas madalas siya magsimba sa akin. Yung sa parish church namin sa dun sa Teresa. Exorcist pala yun. Ano? Yung parang Alam ko pa kasi parang meron silang tinitake. Monsignor, parang ganun. Parang meron silang title. May specialty din yun. Specialization pala. Na kung anong... Pero ang galing lang kasi yung picture niya pa sa tarpaulin dun sa yung parang nakista, long hair kasi. Tapos ano? Oo, tapos exorcist. Commended. Next. Next. Pinaka nakakahiyang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Sinuchoke ako ng boyfriend ko nung sexy time. Nag-blackout ako tapos nautot daw ako nung tulog. Nasobrahan sa Parang kailan ba ako nautot ng tulog? Malalaman mo ba yun? Malalaman yun pag kinuwento sa'yo. Okay. Hindi mo malalaman yun eh. Pero may time nung bakasyon. Kala ko pag-isa ako sa kwarto. Kala mo tawa katabi ko, girlfriend ko. Wala sa isip mo. Wala ako sa kwarto ko. Parang nagising lang ako Parang narinig ko siya na, gumanon. Tapos mapatay mali siya ko. Ano yun? Hindi, hakuin ko yung pag narinig na eh. Tapos dalawa lang naman kami. Huli ka na. Okay, Pero sabi nila, di ba, pagka umutot ka na sa kasama yung girlfriend mo, ano na yun? Parang sign na sobrang comfortable na siya nakasama ka. Kasi okay naman kami. Next. double-edged yun eh. Kasi nung una, isipin mo, ang neto, ang linis na. Tapos kapag kakasama mo na lagi, tapos utot na lang ng utot sa'yo. Utot na to. Feel ko, ganun yung nanay ko sa tatay ko eh. Utot na. Nandun ako na may time na nagbikol kami nung high school ako. Yung tatay ko, habang naglalakad kami pa, ewan ko kung saan sa Albay eh. Basta yung sa Mayon banda. Umutot na malakas. Kasi akala niya kami yung nasa likod niya. Ibang tao. Ibang turista, nagulat. Nagulat. Oo. Tapos, ay, ano ba yan? Seryoso. Ay, sorry mo. Tapos, Yun yung nakakaya eh. Tapos kailangan mo matawag niya kami. Hindi ko pinapansin. Ayoko pansinin. Hindi ka kasama. Yun yung nakakaya. Yung kailangan mo mag-sorry sa kanya. Ay, sorry po. Ay. Tapos na ba? Yun lang. Yun yung ating question of the week. Pinaka nakakayang bagay na nahuli kang ginagawa mo. Ayun, para sa ating ito, may kwento ka ba, Jay? Meron. Trigger warning to, guys. Ang title is hindi na natin sasabihin kung saan kung sino yung nagsulat. Para sa kanya And para nakita sa ko lang kanyang din sa protection. TikTok. Nakita ko lang din sa TikTok. Ang title, Never Gonna Travel With My Fat Friend Ever Again. Kaya ka nabablock eh. I mean,
Warning nga, may disclaimer na sa simula. Para kung sakali i-clip mo, isasama mo to ha. May disclaimer, hindi ako yung ako yung fat friend sa... Ako po, wala po akong alam dyan. Lahat po to, raw reaction ko. Ay, hindi ko pala kwento to. Raw reaction ko po lahat ito. Tapos siya lang po yung nagkikwento sa akin. Okay, joke lang dyan. Bakit? Nakalagay, please don't repost on any social media. Sorry, I text Mac. Mali niya nilabas niya. Sige, start the year. Ano to? Tawag dito, safe space to, constructive criticism. Okay. Kung ano yung dapat ewan ko, ba't niya pinost pa sa Reddit? Okay. Sige. Ayan. Yes, I said fat. Almost 300 pounds, standing tall, standing 5'4", 5 feet and 4 inches tall. Uy, muntikan na. 5 feet and 4. 5'4". I might sound fat-phobic. I'm not. Pero may reason kung bakit ko ina-emphasize weight niya. This is the last straw. Sorry kung medyo magulo pagkakwento ko. Gusto ko talaga ilabas to. Okay. Pero nung binasa ko to, parang iba yung iba yung nakuha kong message eh. Sige, tingnan natin kung ano mapupulot natin. I'm part of a group of friends who has been together for almost a decade na. We're already in our 30s. So hindi ko na tatawagin fat. So si friend, pag may sinabi akong friend yun. Siya yun. So si friend, matagal naman ng matakaw. Pag kumakain kami sa restaurant, ang dami niya ino-order. Usually plates for 2 at ubos niya lagi. Parang parehas kami. Misot mo nga, plates for 3 eh. Siya ako? Ako? Ako. Ako talaga usually plates for 2. Di ko na pinapansin kasi pera naman niya yun. Ang rule naman of course is pabayaran mo yung in-order mo plus VAT and service fee na pinaghahatian namin. Kapag domestic travel naman, may isa sa amin bibili ng grocery. May isa kaming kaibigan na usually gumagawa niyan. Pinag-uusapan namin na ulam kasi kami nagluluto tapos paghahatian. Okay naman budget before. Minsan nga lang nadadagdagan kasi may additional food na usually yung friend ko yung nagre-request. Okay. Medyo annoying pero since hindi naman ganun kalaki yung dagdag, hinahayaan ko na lang muna. So 2 weeks ago, nag-out of town road trip kami to Zambales. Nag-volunteer si friend na siya daw mag-grocery. Here comes the weekend. Bago magsimula ang lahat, nagsisingil siya sa grocery kasi mahal daw. Okay. Tinanong ko kung magkano ba. Laking gulat namin na umabot ng 15K yung sa food. 15K groceries pa lang. That's 3K per person for food. Oh. For an overnight trip. 5 kami. Overnight? Tapos 15K? 5 kaming babae. Girls sila lahat? Okay. Na-assume ko din. Sorry. Okay, sorry. Napakadami namin pagkain. There's all kinds of meat. Beef, pork, fish. In the end, hindi rin naubos. Ang daming tira, ang daming excess. Sobrang irita na ako that time, pero siya, sobrang saya niya. Tuwang-tuwa siya pag nakakita siya ng pagkain, ng madaming pagkain. Itsura niya para siyang asa langit. Siya din nag-uwi ng tira. Yung pagkakakwento nito parang may halong galit talaga. Parang, alam mo yung pag nagtatype, naririnig mo yung tak. Hindi na lang sinabi na siya tuwa-tuwa. Siya tuwa-tuwa. Pag nakakita siya ng pagkain, dinagdag eh. Ang sama lang siguro kasi ng loob ko kasi alam naman nilang lahat na medyo tight ako sa pera ngayon. Kasi me and my younger sister are migrating abroad. Okay. Sorry, excuse me. And the whole process is expensive. I've been firm with my friends. Sabi ko before pa na I'm on a budget. Siguro I should given a limit. Nag-assume ako same budget or price lang kasi like before. Ngayon, grabe singil niya sa mga pagkain. Siya naman mostly lumamo. Binayaran ko muna siya ng 1K which is usually yung binabayaran namin before. Kasi
15K para sa overnight na trip, di ba? Sige. Kala niya tatakbo ko kala niya itatakbo ko 2K niya. Kahit tumakbon man ako, hindi niya ako mahabol kasi Gus Raul! Sos! Ay, Ay, I'm blocking you dyan. No? Binayaran ko din naman na kahapon. After nito, ayoko na sumama sa mga gala. Ang mahirap kapag ang kasama mo addict sa pagkain. Nagsibo din kami before. Mukhang bibig niya lagi saan kami kakain. Nag-Boracay kami, ayaw mag-swimming. Gusto tumambay sa restaurant. Tumambay sa restaurant. Nag-Bicol kami, stay lang daw siya sa hotel. Ayaw maglakad. Pagbalik namin, nag-room service. Tapos ano? Oo, yun din. Yun lang yung nagigets Tapos ko na room akin. service after nun, no? Hati-hati kayo. Plano ngayon nila mag-international travel kami ng kumpleto. Sabi ko, no thanks. And before anyone tells me bakit hindi namin siya tulungan kasi mukhang food addiction, we already did. Years ago, before nga lagi ko silang niyaya sumama sa akin mag-jogging. After one time, ayaw na niya. Yung isa kong kaibigan suggested therapy kasi napapansin namin pati sa love life niya, she tends to give away money as in like Mahilig siya 100K. mag-splurge. Just for guys to stay and date her. Wala pa rin. Ang hirap tulungan ng ayaw magpatulong. Yun lang guys. Parang Ayan. purchase, no? Purchase lang. Trigger warning nga eh. Siguro kahit hindi actually walang case yung pagiging yung ano niya yung physical attributes niya. Siguro yun pakikisama yun eh. Oo, yung lang, maging sensitive lang siya sa yun ang budget nga nila. Yun kasi yung narinig kong problema talaga naman. Tsaka kung alam nila tapos ini-intervention na nila, bakit nila hinahayaan siya yung maghawak ng budget? Kasi nga hindi daw nakapag-grocery yung isang friend na dapat sa budget. So, bale, siya lang available. Siya yung nag-grocery. Ano nila yun? Lesson learned yun sa kanila na hindi dapat siya. Meron ka naman kasi talagang strengths sa weaknesses sa isang group eh. Parang bawat group. Usually may kanya-kanyang roles yan eh. Merong mga taga-book. Kasi merong mga taga-plano, merong taga-labas ng pera, merong taga-gawa ng mga hard labors. Parang, siguro, mali na, hindi naman nila choice na. Pero siguro dapat din sabihan nila na i-implement nila mas tigas yung rule nila na kikibi talaga. Na if ever na kung gusto mo ng ganitong additional expense, on your own na yun. Yun din yung Actually, yun lagi yung nasa isip ko, di ba? Kung pag umu-order tayo dito sa mas gusto kong ako talaga yung order. Kasi nga, kung yung iba, Iba ba ako? Nahiya akong kasi hindi din tayo nagsisingilan eh. Kasi parang ang nangyari sa atin, saluhan eh. For example, saluhan eh. ako nag-order ngayon. Sige, ikaw mag-order bukas. Parang ganun. Kaya, ayun, wala. Mas gusto kong ako order. Tapos kahit dami ako yung order ko, walang walang say. Kasi nga, sagot mo naman yung ako naman yung... Siguro kaya niya... Actually, fat shaming yung ginagawa niya eh. Ito. Fat shaming talaga. Nagawa niya yun dahil dun sa mga actions nung friend niya eh. Napikon lang yun sa na siya, alam mo yung nilalait niya na lang yung friend niya, parang ganun. Siguro madali, hindi naman siya madaling i-resolve, pero yung kaya siyang pagkakasulat nga nito parang in the heat of the moment naman eh. Na parang hindi pa lumalabig yung ulo nun. Lalo na tight ka sa budget tapos ganun mag-splurge. Mukha namang may means yung yung girl, yung friend niya. Na actually feel naman niya, kaya niya yung ginagawa niyang paglustay. Pero syempre, as a friend din siguro concerned rin siya na tinry nga nilang
intervene eh. Pero, na ano ko naman yun sa mga labas namin magkakaibigan. Usually, KKB naman. Kung may gusto sumalo, ayan, sasalo. Oo. Tapos, Mag-chipin lang sa dapat pag-chipinan. Kung lahat tayo nakinabang sa gas, di lahat tayo mag-chipin sa gas. Kung ikaw lang nakinabang sa room service, di ba dapat ikaw lang magbayad ng room service? Naalala ko na naman tuloy yung ando ko nun yung kakatapos na natin mag-basketball. Tapos mali yung reply ni Pidge. Kasi kinukulit namin, dadali namin Montero niya. Una Tagaytay, pero ayaw niya nung unang gabi. Nung sumunod na gabi, sabi niya, sige Rizal, kami mag-ano. Ang reply niya, Reply niya, walang gas. Ay, mali! Lahat kayo naghati-hati sa gas. Kahit Kahit isa lang yung mag-shoulder ng gas. Pero dalawa kami ni Dave na gano'n sa gas nun. Kasi Tabs yung taga-drive na eh. So yun din, ganda yun sa... Correct nyo nga ako guys kung sa Angono nga ba yun? Yung over the top. Angono? Rizal? Kasi madilim lang eh. Pero kung sa umaga, nandun ka sa taas. Tanong mo yung Laguna Lake. Nakita ko, maganda lang. Ganda nga yun. Ganda yung city lights din. Ayun lang. Feeling ko naman na sobrahan lang siya sa galit. Ayan, para sa ating late news. Sa podcast namin, para sa mga nasa live, meron kasi kami segment dito ng late news. Ngayon, news pa siya, pero pagka in-upload na siya sa mga platforms, late news na siya. Kailan pala labas to? Next week din eh. This week. This week. Tapos, ito yung ito yung balita niya. Philippines faces economic challenges from falling birth rate and aging population. Di ko gets. English yan. Wait lang. Sige. Philippines faces economic challenges from falling birth rate and aging population. Okay. Okay. Kasi yun na yung nun. Yun yung gist nun na parang ang nangyayari ngayon sa Pilipinas is konti yun nag-aanak. So, ang nangyayari lang is bumababa yung, hindi dumadagdag yung population natin ng, kasi dati ang per woman ata nasa 4 ang average per woman, per 4 na anak. 4 na anak average. Tapos, ngayon, ang average na lang niya, 2 aso. 2 aso kaya 3 pusa. Sa case ng girlfriend ko, yun 5. 5 Teka lang. Ito. Ito pala. Women from the poorest households tend to have more children at 3.1 children per woman. Tapos, 0.1? Okay. Ang per woman na lang ngayon, 1.4. Diba? Ang laking din. However, the number of children from the poorest households has significantly decreased from upwards ng 6.0 children per woman in the 1980s to 3.1 sa 2022. So, from 1980s, nasa... Activity? Kasi hindi tayo nagbabati ng mga Yan nga ba ulit yun? Hi guys! Ay, sa mga pumapasok sa live, welcome summer sa ating live. Recording day tayo ngayon. Yun yung natin yun. Yung balita natin ngayon, yung chismis natin na nagde-decrease na yung birth rate sa Pilipinas. So, tapos tumatanda nga din yung mga Parang hindi naman nag-start yun sa generation natin eh. Actually, yung sa mga naunang generation din naman. Bumababa na yun, kaso steadily lang. Tapos, ang sabi kasi sa stats niya, na yung poorest regions daw, yun yung mas nagkakaroon ng mas maraming children.
So, Okay. yung sa region na yon merong 3.1 children per woman. Na sa iba is nasa 1.4 per children na lang. Siyempre, dun, Wala kang Hirap magawa. yun. Wala kang gawa. nagalulo lang. Nagalulo ka lang. Ali, hindi na. Ali. Ayun. Parang, anong take mo dun? Well, hindi naman ako Sa iba kasi parang alarming. Yung sa iba naman, good. Ang ganun. Ano bang take ko dyan? Actually, ako kasi, gusto ko magkaanak kahit isa. Pero isa lang. Feel ko hindi na, Hindi naman, isa lang. Ang masasabi ko dyan. Kasi totoo na na bumababa din yung economy ba? O talaga, babagsak talaga yung economy natin kaya sobrang taas sumahan. Tapos yung literacy rate pa. Yun yung medyo umangat. Yung literacy rate natin tumataas, so nagkakaroon ng awareness yung mga tao. So, since dumadami, yun yung parang isang factor na chine-check nila na since marami nga daw sobrang sobrang dalilan ng technology, sobrang dalilan ng knowledge. Okay. So, mas nagiging knowledgeable yung mga tao. Yung literacy rate natin medyo tumataas. So, nagkakaroon sila ng tamang decisions. Parang since nagkakaroon na sila ng enough knowledge, alam nila, hindi ako maglalabas ng anak sa ganitong kagulong lugar, sa ganitong kagulong economy. Parang, okay nang mag-alaga, okay na siguro yung isang aso. Talaga. Yeah, na din ako sa aso I mean, yung girlfriend ko madaming alaga. Oo. Pero maalaga naman talaga siya. Pero ako kasi, wala pa akong tiyaga sa ganyan. Mag-alaga. Kaya, at least, na niya mag-isa. Na kaya niyang alagaan mo. Ayun. Either, sa tingin ko naman siya, may good tsaka may bad siya. Kasi nga, since syempre, kumukunti yung population, tapos, minsan sa Japan kasi 'di ba nagkakaroon ng parang ganun ang nangyari pagka meron kang naghahanap sila ng ng parang husband na sa Japan. Tapos meron siyang downside tsaka meron siyang upside syempre. Ayun. Wala. Good to know. Good to know yung maganda. Informative yung balita. Naman. Para fresh start nga. Fresh start. Hindi lang kami puro bastos naman. I'm blocking you, Jenner. Ayan. Ayun lang. Yan ang balita. May marirecommend ako. Actually, ang marirecommend ko dalawa kasi hindi lumabas yung Yung dati. yung last episode. Yung una is yung Fort A Chicken. Fort A Chicken sa Marikina. May kita niyo siya sa FB. Nakalimutan ko na saan. Basta meron siya sa FB. Tapos nasa may likod siya ng McDo Hindi ko na maalala ko saan. Basta Fort A Chicken. Kami likod ng McDo McDo sa Marikina. Sige. Basta Fort A Search Chicken. nyo na lang. Search nyo sa Pasig area or Marikina? Marikina. Fort A Chicken, sarap, good shit. Tapos ang best order doon yung yung salted egg. Salted egg, sarap, grabe. Yun lang yung natin, spotlight natin. Para sa ako ba yung gagi? Ano yung natin? Ako ba yung gagi? Gagi. Nabablock kami. I'm blocking you, Jenner. Nag-iingatan. Dami na nga namin iniingatan. Ilang beses na kami nakakancel. May hina sila. Eto, maikli lang naman guys. Yung nagsulat si
Small tits, big heart, WB. Ako ba yung gagi for chatting mga ex-flings ni DF? Ex-flings ni Sineset- DF. Sa title pa lang, sineset mo na yung sarili mo for ano eh. For away eh. For away. Ito. Me, 21, and him, Habong ko talaga. 25, now ex. We broke up na before. Now ex. Kasi sa mga katarantaduhan niya. We broke up na before kasi I caught him cheating sa chats. Oh. After a month, he reached out saying he's sorry and all. After almost 2 months, we got back kasi I thought he's being honest, and when I asked him if may nakafling ba siya during our breakup, sabi niya wala. Rookie. Bro, mistake. Tayo na, syempre nag-break kayo eh. We are on a break. Gusto ko yung mindset niya na nag-cheat na nga yung guy nung sila. Tapos nagtataka. Kung meron na... may di syempre mas ano, no? Mas Mas freedom. Mas may freedom. Tama. Ayan. Sabi niya wala, and I even asked his sister. Fast forward, saw his phone and tumingin ako sa blacklists niya. And now, 2 girls... And saw 2 girls there. Chinat ko yung dalawa and I was right. Nagka-fling siya ng dalawa during our breakup and dinala sa condo niya. Na-open ko to sa cousin na close niya and they're kinda telling me na I crossed the line and yung mga lalaki daw is hindi talaga aamin sa mga ganong bagay. After ko sabihin sa kanya lahat, deadma lang siya and inignore ko the whole time hanggang mahatid niya ako sa house. Kasi bigla siyang ibaba eh. Hintayin niya ako na talaga makauwi. Uwi muna. I was hurt kasi all this time akala ko nagpapahinga lang kami and naghihintayan sa isa't isa. Pero he touched another girl agad after me. Please tell me your thoughts about this. Ako ba yung gagi for chatting them na dapat bang hindi na lang sana ako nangialam and continue my relationship with him? Hindi siya gagi pero taka. Medyo. Ito yung mga sagot Actually, niya sa pareho kanya. silang mali eh. Ayun, anong sayong mo dyan? Ito, nakalagay nga sa comments eh, yung low-key gagi. Low-key gagi ka sa sarili. Gago ka sa sarili for still staying. Alam mo, hindi mo dapat binalikan niya kasi hindi naman mawawala pagdududal mo sa kanya. Pagiging toxic lang kayo sa isa't isa. Sa huli niyan, mag-cheat pa rin siya sa'yo. Better leave. You're still young. Explore. Oo nga, no? 4 years agwat nila, oh. Ano ba? Pero ano naman eh, si Guy naman kasi, mali yung lalaki kasi hindi niya rin siguro sinabi. Pero, syempre, isipin mo rin, na matatakot. Sagot niya eh. Na Kasi Oo. nag-cheat na siya. Tapos sasabihin niya pa din na wala siyang Nakafling. Kasi syempre natatakot rin yun siguro na, ay baka pag sinabi ko yung totoo, hindi na maging kami ulit. Pero sinabi niya nag-cheat siya ng bobo. Ako ano ko yun. Sasabihin I-disclose mo na agad eh, no? Kung gusto ko talaga mag-work yung relasyon. Kung baga, eto na. Slate yun. Ano yun eh? Sugal? 50-50. Sugal Kung talaga gusto yun. mo Kung ayaw, hindi talaga yun para sa akin. baka hindi na. Ang daling sabihin eh, no? Ang daling sabihin. Ayun. Ano na nun. Pero yun yung tama. Yun yung tama. Ang daling sabihin, mayroong gawin. Most likely, gagawin mo pa rin talaga na itatago mo. Hanggang sa mahal. Sasabihin mo, may magagalit ka kasi. I'm blocking you, Jenna. Magagalit ka kasi. Ay, ano pa ba? Wala namang medyo mabilis yung episode natin yun. Isang oras po lang. Ano lang sila? Parang madali lang mag-edit. Pareho lang silang tama. Yung babae, sinetap niya yung sarili niya for disappointment. Yung lalaki naman, hindi niya agad dinisclose. Which is eventually, malalaman din naman. Masyadong Tapos yung babae naman, alam niya na nga siguro, benefit of the doubt.
Pero bakit niya kasi minessage yung mga bilak eh? Yan yung ano, yan yung, Yung tanong nga eh. yan yung mga ano, I can fix it, uloy. Siya ba yung ano? Ikaw tuloy ayusin. Siya ba yung gagi dun? Kung doon chinat niya yung mga explain. Doon sa pag-chat, gagi siya doon. Ano niya, privacy. Breach of privacy na yun eh. Parang, in a way na hindi mo na dapat naman talaga pinapakailaman yung ano. Kumbaga, Gago siya sa nag-chat siya. Pero gago din yung lalaki na hindi disclose. Naka-block na eh. Kumbaga, yung sa lalaki parang tinigil niya na. nila kanya na. Pero Kumbaga. kung di-disclose na yun, Kumbaga, kulang yung ginawa ng lalaki. Dapat mo lang, sabi ko, ito na, bila ko na para wala na yung ano. Okay. Para makampante ka na ganun. Eh yung babae, nakita na ang bilak na para tinatry naman na din. Hindi naman tayo nag-victim blame. Pero, para siyang gagi na hindi. low-key gagi. Para sa peace of mind na talaga. Low-key gagi siya. Low-key gagi. Ayan o. Loki Gagi, your BF for cheating and lying about the fling. You for being stupid. All this time, kala ko magpapahinga lang kami. After he cheated. Sino magpapahinga doon? Ang ganda ng comment doon. Natawa ako. Siya mismo nagsabi. Break kayo, so maasa ka lang na suyuin ka, ganun. Loki Gagi. Loki Gagi. Loki Gagi. Ano, Loki Gagi. ano lang tayo, mild lang tayo ngayong 2025. At para sa pinakaabangan, ang ruleta ng kapalaran. Pagod ka na. Ngayon na lang ulit natin ginawa eh. Hindi na sanay eh. At madali lang naman yung game. Yung game na to is 20 questions. Okay. Magsasabi ako ng word sa mic pero hindi mo dapat marinig. Tapos, Ay, ganun lang ako. kailangan, ang mechanics niya, mahulaan mo yung word using yung 20 questions. Sige. KFC. Narinig mo, Brad? KFC. Ay, sama. Lalagyan ka namin ng mic dyan na pag ganun na. Sa next na natin. Next time. Pandalan. Okay? Okay? Okay. Sige. Sige. Ay, pwede pala ito na parang punuhin yun, no? Yes or no lang yung sagot ko ba? Oo. Ganun. So yes or no questions lang yung tatanong mo. No. Okay. So, basta masagot ko siya in 20 questions. Kaya ganun lang. Pangawit. Tao ba? Hindi. Bagay. Oo. Kinakain? Hindi. Gamit sa bahay? Pwede. Pwede. Ang hirap pala nito, no? Kasi related lang yung questions eh. Hindi ba ako pinahin nyo nga lang kasi nga 20 questions. Okay. Dapat lagyan natin siguro ng kategory. Hindi na, 20 yung question mo eh. So, hirap naman. Sige. Pwede sa bahay. So, may kita sa mall. Oh. May kita sa mall. Pero maliit lang siya. Hindi. Kung malaki. Kung malaki siya, electronics. Hindi. Hindi siya electronics. May kita sa mall. Parte ng bahay? Hindi. Hindi siya parte ng bahay. So, gamit talaga. Ilan na? Kasama yun ha. Pero wala yun. Walo. Nakawalo ka pa lang. Ay, pwede ba? Siguro pwede natin hindi yes or no para hindi mahirap. Sige.
Wala. Kaso parang yes or no lang yung lahat ng pwede mo tanongin eh. Oo, parang ganun. Saan ko to nakikita? Yes. Hindi siya, hindi na yes or no, hindi na yes or no. Saan ko to makikita? Sa... Mali Ano yun kung ayaw kong ano? Sabihin mo! Pero... Yun nga yun. Pagalingan tayo ng mga tanong. Okay. Saan ko to makikita? Sa mall. Saan to makikita eh? Ano usually kulay nito? Blue? Blue! Sobrang specific eh. Blue. Sobrang specific. Blue. Usually. Putang ina. Ano Blue. yung ano eh? Blue. 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 Blue sa mall. Ano ba blue sa mall? Hindi na ako nagbibilang eh. 15 na. Hindi, nakasampu ka na. Sampu. Parang dalawa yan. Ano yung mga blue sa mall? Blue sa mall na malaking bagay. Logo ng SM. Logo ng SM. Anong hugis na ito? Anong shape? Ano? Letter A. Magandang clue na yun. Letter A yung shape niya. Kulay blue nakikita sa mall. Parang A. Parang A. Ganito ba talaga nilalaro to? Feel ko Parang maganda eh. Ganda na. sige. Nailan sa tanong na ako? 11. 11. Malaking A, maliit na A. Malaking A. Parang tinayang lang. 12 oh. Walo na lang. 12. Kulay blue, malaki, nakikita sa mall. Ladder? Hindi. Shape A yun ah. 13. 13 na. Hindi naman siya. Blue. Hindi siya blue. Blue na A. Pwede ko magagalit ka pag nalaman. Blue na A. Shape na A. Blue na A, shape na A, malaki. Nakikita sa mall. Saan part ng mall to nakikita? Department store. Department store? Ano ba? Ayoko kasi bigay yung mismong ano eh. Department store. So, Kasi malalaman agad. Paano ba? Paano ba department store. Shape na A. Ang hirap. Ilan na? 13. Sige, 13. 13. So, meron pa akong... Paano to gamitin? Nusot. Apron? Ano pa letter A pa yun? Hindi ka nasa kusina eh. Ay, 15 na. 15 na yung tanong mo. Yung 5, panghula mo na yan. Sinusuot letter A. Alam ko na. Alam mo na? Hindi mo nakinig kanina nung sinabi ko. Sinusuot letter A nasa department store. Ano letter A sa department store? Chinelas ba to? Hindi. 16. Sinusuot mo. Nasa department store. Pwede sa bahay. Letter A, kulay blue, malaki. Sinusuot sa katawan. Oh. Oh, pre, seryoso. Sinusuot nyo eh. Ay, Ano ba? Mali yung tanong. 17.
Masaya actually laro. Mapaisip ka. Sige. Sa letter A, sinusuot. Hugis A. So, hindi siya, Hindi. Hindi, kasi malaki na letter A eh. Tapos sinusuot mo, kasi nasa department store, kulay blue. Yun na lang din naiisip ko, pre. Dami ng clues nun. Oo. Hindi ko. Alam mo, nilalaban pa to. Nilalaban ba to? 18 ha? 18. Nilalaban yung suot mo eh. Lugasan yun. Hugasan? Ay, I mean, common sense. Kulay blue. Lahat naman ng gamit nililinis eh. Oo nga. Pero hindi lahat ng gamit nilalaban. Oo nga. Brief. Letter A. Letter A. At isa na lang. Hindi naman yung kulay. Kasi hindi ka gumagamit. Nang alin? Brief. Nang brief? Gumagamit akong brief. Hindi ka sure. Di ako magsasalita. Last. Ano mo? Oh. Wala talaga eh. Wala. Sombrero. Hindi. Ano Ano yan? sagot, Brad? Pantalon. Galing ah. Wala yung blue pre jeans. Pantalon? Ayun, A. Ba't siya nakuha niya? Hindi mo maano. Hindi niya narinig eh. Letter A, tas kulay blue. Tas gusto ko. Oo. Nakakainis. Bakit? Parang lalo ko nalito dun sa anong shape eh. Hindi, sabi niya parang A eh. Parang A. Tsaka, Ano A? Apron. ano kasi yun? Lagyan mo ng shorts. Sabi niya malaki. Ganun ba kalaki? Hindi naman siguro. No, sige. Iniisip niya kasi, nung tinanong niya kung maliit ba, sabi ko hindi. So malaki. Tornilyo. Narinig mo? Ikaw narinig mo? Okay na. Okay na. Hindi, hindi. 20 questions. Nakikita ko ba ito ngayon? Pwede. Pwede. Oo pala, oo. Yan ha. Di ba ka mas madali? Oo. Okay. Okay, so ikaw magbilang. Oo. Sa? Ano ba maganda to? Ay, hindi lang yes or no eh, no? Sige. Kaya kita. Ano usually kulay nito? Usually na kulay. Silver. Silver. So, Yan ba yung silver? sinusuot ba to sa mukha? Hindi. Try mo. Alam niya ba? Nakinig niya? Try mo. Silver to sa... Sinusuot ba to at all? Hindi. Kaya. Apat. Parang pag-suot mo yung kakapal. Ano kaya yun? Electronics to? Hindi. Hindi. Tripod pa to? Hindi. 666.
Hirap nga nito, no? Oo, kasi yung tanong mo, sagot mo na eh. Ano po pwede itanong din? Sobrang specific no tanong niya. Hindi mo lang eh. Ano usually shape. Sige, shape. Anong shape nito? Shape para siyang T, letter T. Takina. Naganoan tayo dun T-shirt. Hindi. Pero galing t-shirt. Hindi siya na kulay. Umiikinang ka nun. Umikilang ina ka. Letter T. Yun yung usual na Oh, in a way, para siyang letter T. Silver. Panglinis ba to ng bahay or kahit anong Hindi. 9 ka na, 9. Hindi siya panglinis. Kahit hindi yes or no, no, hirap. No. Mas madaming ang mas mahirap nga pag hindi Kasi yes pag or no. saraon yung sagot. Maliligaw ko eh. Letter T. Mas malaki ba to sa akin? Hindi. Hindi. Nakikita ko oo daw eh. 10. Nakakatakot. Ano ba yan? Living thing ba yan? Hindi. Hindi. 11. Hindi ba ako ginagago sa team? Baka naman parang Hindi. Hindi, tama yan. Parang tama. yung perspective na sa magtatawa. Sabi shape bilog. Tapos pagkatingin sa gilid, magtatawa. Nakasombrero yung Sige. Ano pa kaya? Ano nandito? 11 na, 11. Hindi, tinanong mo ako, hindi mo ba ako 12 yun. Ano? Hindi. Hindi mo ba ako ginagagi dito? Ayan. Sabi ko, hindi. Sige. 12. Hindi siya panglinis. Hindi din sinusuot. Pero bagay siya. Hindi kita nung yan, baka sabihin. Hindi nga. Ano yan? Ano yun? Currently in activity. Sinin. Ewan ko pala. Next. Ano pa ba? Wala naman akong dito sa... Nakikita mo? Oo nga, nakikita ko nga. Letter T. Small T or big T? Ilan na? Pang 13 na 13. Big T, parang big T. Silver na T. Kahit balik-balik ta rin ko ulo ko, wala akong makita. Sige. Hindi na. Tatawa si Sige. Grabe tingin sa akin ni Maril eh. Kasi naalala ko yung sa magtataw eh. Oo. Pwede mong i-apply dyan. Pwede. Clue yun ni Bral, Bilang tayo sa magtataw. Sige. Ano kaya?
Wala siya may... Sige, wag na ng tanong. Wala ng Nag-iisip tanong. ka din akong tanong. Ano na yung mga clue mo? Silver siya. Tapos, hindi siya sinusuot. Hindi siya panglinis. Capital T yung shape. Malaki ba o maliit? Capital no. Hindi, I mean... Maliit lang, maliit. Siyempre, mas maliit sa'yo, di ba? Oo nga. Kasi kung mas malakas sa'yo, hindi. Gusto makakita nun. Bastos na tayo. Hindi mo bastos yan. Hindi. 14 na. Nadali ako sa akin. Sarili mo joke. Yun naman lagi kong tanong eh. Ano ba? T. Hirap. Silver. Susi ba to? Hindi. 15. Last 5. Last 5. Hindi naman siya pagkain. Hindi. 16. Oo nga eh. Buti na may balbas na ako. Gano'n. Hero, no? Hero. Ikaw? Hindi. Last 3. Papatalo na lang ako. Sinong nakita mo may hikaw dito? Wala. Iisip ko lang silver maliit, tas T. Martilyo. Hindi. Last 2. Last 2. Hindi ko susuot. Malakas tawa ni Braille kung suot ko. Ano kaya to? Silver? Thumbtacks? Hindi. Last 1. Last. Tingnan mo. Silver, maliit. Ako. Hindi. Unti na! Sobra! Tornilyo! Yes. Letter T yan. Ito eh. Top view. Small Bilog. Nakita ko nga bigla yung tornilyo dun eh. Nasaan? Sa ilaw? Oo, hindi, yun. Ay, Dalawa na lang yung, isa na lang yung ano ko kasi. tornilyo. Kaya- Pero lamat. Galing. mas malakas sa'yo, kakabahan naman. Suot mo. Saan? Okay, galing. Kaya nag-guess ko na. Ano ba? Ayun. Tawag dito. Para sa ating sponsor, nakikita natin yung ano. May kita natin yung... Sponsored kami pa eh. Oh, bre, meron na sa TikTok shop namin. Hindi, actually TikTok shop. Affiliated kami. Ng Barbat Apparel. Ayan. Ito yon yung t-shirt natin. 220 GSM yan. Pwede yan for daily use. Pwedeng panglabas. Tapos, oversized shirt siya. Makapal yung neckline niya. Tapos, maganda yung prints. Tapos, Maganda yung tela. maganda rin yung tela niya actually makapal. 220 GSM. Mabigat. Kapal pa nga din to. Ito yung Bigat na. madalas mo din gamitin. Ano na to? Nakailang laban na to pero ang kapal pa din. Okay. Sen. Ilang gamit na eh. Nailang laban. Hindi nilalaban. May kita nyo yun sa ano natin, sa shop natin. Tapos, yan, may kita nyo yun sa yellow basket dyan sa link. Tapos, ayun. And that is it para sa ating episode 4 this week. Yan. Episode 20, guys. Episode 20, mapapanood nyo kami sa first episode natin ngayon doon. Tapos mapapanood nyo kami sa
YouTube. Mapakinggan nyo kami sa Spotify. Pwede Tapos- kami follow sa IG. Tsaka dito sa TikTok. Dito sa TikTok. Tapos, dulo na Tapos na eh. Kahit ihinto nila kami. Ayan, search nyo lang yung Clocked Out with With Jen Jen. Siege para makita yung mga episodes natin Mga previous noong episodes. 2024. Ayun. That is it para sa ating podcast. This is Clocked Out with Jen Siege. We are Hey! Bye-bye. Parang Happy Merry Christmas. Kasi hindi na tayo sanay.